Mga paps, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon naman, mag-aaral naman tayo ng server. Itong gagawin nating activity ngayon ay gagawa tayo ng domain controller. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang domain controller sa ating organization na parang siya yung database ng ating mga computers. Ayun, gagawa rin tayo dito ng DHCP at saka DNS. So yun, dito gumamit tayo ng virtual workstation para ma-simulate natin yung activity natin. Dito sa edit, virtual network editor, meron tayong BM19. Ito yung gagamitin natin na network or subnet sa ating virtual simulation ng domain. Kung mapapansin niyo, in-uncheck ko yung DHCP kasi ang gagawin nga natin ay gagawin nating DHCP itong server natin, domain, DNS at DHCP. So yun. Ngayon, in-static natin yung IP natin kasi ang mga server dapat naka-static yung IP. Ayan, kung mapapansin nyo, local properties, TCP IP properties, 192.168.86.128. Yan yung aking IP address, since ito rin yung DNS natin, 255 subnet. Wala nang gateway kasi wala naman tayong internet. Ayun. So good to go na. Bago nga pala kayo mag-join ng maggawa ng domain, kailangan yung computer name nyo na-rename nyo na, kasi by default iba www blah 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 yung lumalabas dyan. I-rename nyo na, kunyari DC1 or Domain Manila blah blah, kung anong trip nyo. Ayun, gawin na natin siyang domain. May static IP na. So yun, good to go na. Punta tayo sa manage, add roles and features, and then next lang tayo. Select from server rule, next. Ang pipiliin natin dito yung Active Directory Domain Services. Check natin yan. Add. And then yung dalawa natin gagawin, DNS at saka DHCP. Add. So yun, next, install. Ayun, ganun lang kasimple. Next lang. So yan, nag-i-install na siya. Hintayin lang natin matapos. Ayan, hintayin lang natin siya matapos. Hintayin lang natin siya matapos. I-post muna natin.